upload ko. Sige. Basta ganun guys. Pero dahil may 1, 2, 3 to, ito guys dahil may 1, 2, 3 to, maghahanap ako ng entry sa 1 hour time frame. Pwedeng 4 hour or 1 hour time frame. Okay, nandito siya ngayon. Ito yung demand natin, demand. Ibig sabihin dito tayo magbabay. Coach, yan. Bakit hindi ako nag-entry dyan? Kasi, di ba last time kahapon, ito yung hinahanap ko, yung nilagpasan niya to. Yan. Effective talaga yung kill zone eh. Kasi pag nilagpasan niya yung kill zone, sabay lipad niya talaga. Tumama naman yung sinabi ko kahapon. Di ba nag-ano tayo kahapon, nag-live. Sabi ko, pwede ka nang mag-entry ngayon eh. Pero, hindi kasi yan pasok sa trading plan ko, kaya hindi ko siya in-entry yan. Okay. Mag-i-entry sana ako dyan kung wala to. Ito guys, so kung wala lang to guys, entryhan ko yan. Basta binigyan lang ako ng bullish, 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 bullish. Ito sana, sabihin ko, pag nilagpasan lang to, pag nag-pullback yan, pwede ako mag-entry dyan. Kaso may halo kasi, kaya hinayaan ko lang. Basta dito guys, pader to. Ngayon, naghahanap ako dito ng ano, kung sa 1 hour man ako mag-entry, siguro hanapin ko na bumagsak sa dito ulit tapos magkaganito. Yan, doon ako mag-entry. Pero kung hindi man sa dyan, yan, titingnan ko sa 4 hour time frame. Kasi ito na kasi yung pader guys, so ito, yan, ang taas. Kailangan ma-break yan kung gusto mo mag-buy. Tapos hanap ka ng pullback. Dapat ma-break niya muna yan. Tapos wait ka na pullback bago ka mag-buy. Kaya medyo mataas lang kasi to. Hindi, guys, hindi lahat guys, ganito yung setup ano, napakataas. Minsan kasi guys, may mga setup na hanggang dito lang. Yan, tapos dito. Kaya kung may nakita kang ganitong setup, tapos feeling mo medyo mataas, tapos medyo matagal, edi hanap ka ng iba. Ganun lang yun. Ang dami namang pair guys. Yan, katulad din ito. USD JPY. Yan, katulad yan, may nakita tayong W, di ba? Sa W, ayo nga, ito guys, oh, pwede nyo siyang gamitin ng counter trend. Yan, dito. Counter trend strategy. Yan, kung may makita kang change of character dito, wala naman. Pag may makita ko ditong change of character, kunwari pumunta dito, tapos may nakita ko change of character dyan, kaso hindi guys, walang nangyari dyan na change of character. Binabaan niya na yung imbalance. Oh. Kasi ito guys, valid breakout kasi to. Valid breakout dito. Yan, tapos bumagsak na siya, bumalik na, tapos na-touch na yung imbalance. Ibig sabihin, wala nang rason para balikan to. Kaya possible, baka hindi na rin lumabas dito yung confirmation ng counter trend kasi W yan eh. Kaya wala na to. Yan. Pero kung lumipad sana to hanggang dito tapos nagkaroon ng confirmation, yan, kunwari lumipad to tapos nagkaroon dito ng confirmation, yan, pwede yan entry yan for counter trend. Kaso iba yung takbo eh. Ngayon, ito naman guys, ito guys, tandaan nyo to USD JPY, ito siya guys nagpo-form siya ng ganito. Yan, hinahanap ko dito guys yung continuation pattern, ito. Kaya kung susundan niyo to yung trend line, yung ganito yan, kung susundan niya lang to, yan, dito ako magi-entry, baka sa Lunes na to guys. Medyo matagal-tagal to baka Monday na to. Yan, tapos sa 1 hour time frame to eh. Yan. Dito ako magi-entry. Just in case lang. Kasi pasok yan sa trading plan natin eh. Ang pinaka-importante kasi dyan guys, pinapalo mo yung trading plan mo. Hindi ka nag-trades ng pabara-bara lang. Kumaga na disiplinado mo yung sarili mo. Yun yung pinaka-importanting goal doon. Kaya hindi ko sinasuggest guys yung iba na bago pa lang tapos gustong i-full time ka agad to kasi dito hahanap ng source of income. Guys, mali yun guys, maling mindset yun.
dapat hindi mo talaga to titingnan as a source of income lalo na pag newbies ka. Siguro pag 3 years to 4 years ka na pwede. Kasi alam mo na yung ginagawa mo. Pero pag newbies ka, tapos gusto mo tong i-source of income talaga, mahirapan ka dun. Kasi makakapekto yan guys sa decision making mo. Makakapekto yan sa psychology. Once kasi na gustong-gusto mo na talaga kumita, yung psychology mo dyan, medyo mahirap yan disiplinahin yung sarili mo. Kahit walang setup, mag-entry ka dyan. Kasi ngayong araw dapat may goal ako na $200 para mabayaran ko yung utang ko, mabayaran ko yung bill ko. Lagot ka dun. Medyo mahirap yan guys. Kaya mas maganda kung may iba kang binibisihan, yun, tapos inaaral mo yung forex, tapos nagde-demo account ka. Kung nagla-live ka man, risk management. Kung marunong ka lang naman mag-risk management, wala namang problema dun eh. Just for pag-apot multiple barrel. Tama, wala yung istorya ka. Okay. Apot multiple barrel. Yan, tagat Saan na ba tayo? Yan. Okay guys, ito guys, USDJPY. Yan, ang nakikita ko dito base sa setup natin is continuation pattern to the upside. Yan, tingnan na natin kung magpo-form. Kung hindi yan magpo-form, okay lang. Hanap tayo ng iba. Okay, 4 hour ulit tayo. Sa 4 hour naman, wala pa. Wala pa yung GBP CAD. USD CAD naman, USD CAD. USD CAD. Medyo okay sana to ah. Wait lang. Kaso nilagpasan na ng konti eh. Ayun, okay. Okay guys, ito. Ito guys ha, USD CAD. Yan. Nakita nyo to guys. Ito yung order block. Okay, coach, bakit nilagpasan? Kasi may nakita tayong imbalance, nilagpasan niya pa. Kaya wag kayong basta-basta guys mag-i-entry sa support o resistance or order block tapos may makita ka pang imbalance kasi babalikan talaga yan. Katulad nito guys, so ipakita ko ulit sa inyo. Ito oh, ito yung area natin. Ito yung area ng order block or resistance or supply. Ito. Pero may naiwan kasi dito na imbalance. Ang ginawa niya, dinisregard niya to, tinouch niya to, sabay bagsak. Kumbaga, ire-respeto niya naman talaga yan kasi 1, 2, 3 pattern yan eh. Ito, 1, 2, 3 pattern. Ibig sabihin, continuation din to the downside. Tapos, di ba yung sinasabi ko yung number 4? Di ba yung number 4 is pullback? Ito yung 1, ito yung 2, ito yung 3, number 4 is pullback. Yung entry natin lagi is number 4. Okay. Coach, bakit hindi tayo mag-entry dito sa pullback? Kasi lilipad naman, di ba? Sure ball naman yan, nalilipad. Paano pag ganito yung magiging pattern niya? Paano pag maging ganito yung pattern niya, sabay bagsak? Di natalo ka nun. Naisip ko rin yun dati. Na, kasi hindi natin alam guys na babalik siya dito. Ito kasi yung entry point natin. Okay, kaya ngayon sa USD CAD, same sila guys, same scenario. Yan. Pero 1 day time frame. Ito yung order block, ito yung imbalance. Ngayon, nasa imbalance siya ngayon. Kaya, meron tayong 1, 2, 3. Tapos may M pa oh. Nako, ibang ano to. Ang laki ng bullish dito na mangyayari. Kaya ang gagawin ko, bababa ako sa, dahil 1 day to, bababa ako sa 4 hour time frame. Yan, maghahanap ako dyan. Ngayon, wala pa akong nakikitang setup. Wala pa. Matagal-tagal pa to guys. Next week pa siguro to. Maghahanap ako dyan ng valid na 4 hour time frame na breakout. And pag makita ko yan, mag-i-entry ako dyan. Tapos i-hold ko siguro yan. Depende kung saan ka dyan magtitipi. First order block or ano, basta 1:2. Or depende sa akin kasi matagal-tagal to eh. Okay. Guys, buy setup tayo dito guys ha. 4 hour time frame. Yan, sa 1 day na to.
Baka next week pa yun kasi matagal-tagal yun eh. Saka ito pa guys oh, medyo hindi na siya kumapit. 1, 2, 3. Ayun, ito. Yung USD CHF naman, ang hinahanap ko dito guys is ano, bullish. Tingnan natin kung kakapit pa to. Wala, lumagpas na eh. Yung opposite nito is ito. Ito guys yung opposite case ng USD CHF. Yan, ito yun. Kaso, wala kasing 1, 2, 3. Pero guys, resistance kasi ito, tingnan nyo. Kaya dito guys, maghahanap ako dito ng setup. Wait lang, maghahanap ako ng setup. Ayun nga. Siguro baka dito. Guys, ito guys, oh. Nakita niyo to guys, yung resistance na to. Sa GBP CHF. Ayan, merong resistance dyan. Sa 1 day time frame. 1 day. Tapos sa 1 day time frame, may nakita tayong volume. Okay, sell volume. Tapos may nakita tayong candlestick na ganito. Ngayon, titingnan natin kung may makita tayong ganitong setup sa 4-hour time frame. Ibababa natin to sa 4-hour time frame. Ito yung nakita natin. Yan. Ngayon, may nakita kong M dyan. Yan. Pwede itong maging ganito. Pwede itong maging ganito, ganyan. Yan. Yan. Pwede ako mag-entry dyan pag may nakita ko ng ganito sa 1-hour time frame. Tapos, pwede rin siya maging ganito guys, oh. Pwede rin siya maging 1, ay kaso, medyo tabingi. Tabingi pala. Akala ko 1, 2, 3 sana, oh. Yung parang katulad nito, oh. Yan. Kaya ito, decision making ulit to. Or baka ano guys, anong tawag dito? Hindi ako kampante dito kasi yung ano niya, yung 1, 2, 3 niya. Kasi sana wala sana to eh. Parang ganito lang sana oh, pwede pa sana. Kaya ito lang yung nakikita kong setup diyan. Yung ganito. Yan, sana may makita tayo diyan. Para mag-entry ako sa 1-hour time frame. Okay, GBP, CHF. Okay, tapos na to. Grabe, ang taas na nito. Guys, ito guys oh. Wait lang. Bakit dito by position? Guys, 1 day time frame dito sa Euro USD, meron tayong dito nakitang yan, demand zone. Ito siya guys, so 1, 2, 3. Parang magkaiba sila. Ayan, oo nga. O pwede rin ganituhin na lang. Yan, ito. 1, 2, 3. Hindi guys, possible bumagsak pa to. Hindi siya magandang i-entry. Ito, kahit malagpasan niya yan guys, pangit pa rin guys. Hindi siya W. Possible bumagsak yan dito, tapos gaganyan pa.
Wala. Basta guys, ganun guys ha. Ito lang yung setup natin. Pag wala kayong makitang ganito, kunwari may sarili kayong strategy, gagamitin nyo yan. Okay lang yan. Pero pag wala kayong winning, pag wala kayong winning setup, pwede nyo itong gayahin. Tapos kapag hindi nyo to nakita, huwag nyo i-entry yan. Huwag nyo pipilitin. Okay? Ang lagi mo na tatandaan, mag entry ka lang pag may nakita kang winning setup, yung maayos lahat. Kasi guys, pera yan guys eh. Kaya ako nag-i-entry lang talaga ako pag ano eh. Pero guys, tandaan nyo guys, yung disiplina na pag-aaralan yan. Kaya nandito ako para i-remind kayo lagi. Kasi pag 1 day, 2 days, walang may nagre-remind sa inyo, good luck. Kaya yun, sa atin nyo kung may ganitong mentor na gaganyan sa inyo. Pero pag wala talaga guys, promise. Hindi mo talaga alam kung anong gagawin nyo. Kasi meron kasi guys yung mga mentor, puro module lang. Wala silang live. Ayaw nila guys mag-live. Sino ba naman yung mentor na gustong magsasalita lagi? Nagbayad naman kayo. Bakit ko pa kayong kakausapin sa ganito lagi? Araw-araw, ganito, ganyan. Walang ganun guys. Walang ganun na mentor. Sa experience ko ewan ko, baka may experience kayo na ganyan, ginaganyan kayo lagi sa past mentorship nyo. Kung ginaganon kayo lagi, mas okay. Pero sa akin kasi, sa experience ko, walang ganun. Kailangan bago niya makausap sa live yan, may bayad pa yan. Nagpapabayad pa yan sila. Kaya guys, pag walang setup, pag walang trading plan, huwag kayo mag-i-entry. Huwag kayo magte-trade. Okay, guys, baka may question kayo guys o wala. Stop. Okay naman ako. Na sabi ko na yung topic natin. Ito lang naman yung topic natin, yung mastery lang. Ito, A plus trading setup. Yan, 4-hour time frame, tapos mag-i-entry ka sa 1-hour time frame. Coach, ano nga hanapin namin dyan? Ito, counter trend, 4-hour time frame. Ito naman, for bearish, ito for bullish. Bullish guys, ibig sabihin yan, magbabay ka. Pag bearish naman, ito naman yung pababa. Sell. Yan, 1, 2, 3. Ito naman, 1, 2, 3. Tapos ganito lang. Itong anim na to guys, hanapin mo lang lagi. Kasi ito guys, may mataas to na win rate. Okay, sana kabisaduhin nyo to guys ha. Ayun, ayun, ano to? Wait lang. Ito, katulad nito. Ito guys, oh. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito, merong 1, 2, 3 pattern dito guys. Pero dito tayo mag-start. Dito, 1, 2, 3. Yan. Dito banda, hanap ka ng valid breakout. Or 1, 2, 3 pattern ng basta change of character guys. Ang kagandahan niyan, silip ka baka may imbalance. Ayun, may imbalance. Ito, alam nyo na. Possible, baka pumunta pa yan dito. Manghit to. Yan. Kaya ingat. Dito pwede mag-sell. Basta guys, change of character guys ha. Yan. Kasi ito guys, promise. Paldo-paldo sa, mas malaki sana yung wins ko pero okay lang yun. Hindi ko lang talaga nakita yung imbalance kahit alam ko na kasi na mental block ako. May ganon guys. Kaya pag alam mo na may mental block ka, alis ka na sa market. Ito guys, so may imbalance so possible balikan to. Yan. Ang mangyayari, possible pumunta yan dito, ganyan. Mag-form siya ng M. Pag-form yan ng M, puntahan to, sabay bagsak. Ganyan dito. Parang ganyan, possible to guys ha. Kaya yun, at least may setup tayo. Yan, buti na lang. Buti na lang, alert na tayo sa imbalance. Dito, ito. Ito yung order block. Kasi ito yung last candle bago bumagsak. Tapos, guys, sunod-sunod 1, 2, 3. Sunod-sunod, kaya sa akin, okay to. Okay sa akin to na order block. Kumbaga, valid siya na order block. Paano ba coach magsabi ng ano ng invalid na order block? Kunwari, ito bullish, bearish, bullish. Yan, para sa akin dead ma yan. Hindi yan valid order block o hindi yan valid na supply. Yan. Tapos ito, meron dito sa 1 hour time frame ng imbalance.
Ibahin ko yung kulay. Yan. Kaya dito sa area na to, maghahanap ako ng change of character. From 1 hour time frame. Tapos, dyan ako mag-entry ng trades. Basta buong week guys, wala akong trades ngayon. Kaya first time to mangyari, kaya sabi ko, okay, at least nag-improve yung psychology ko. Ito, meron din yung BIC. Tsaka ito rin. Yan. Basta dito guys, maghanap ako dyan kasi 1, 2, 3 setups to eh. Okay. Guys, siguro, yun na lang siguro kasi natapik ko naman lahat na. Basta guys, ito lang. Sana na-clear yung mind nyo guys kung paano ako mag-set up. Yan, ngayon, ang natutunan nyo ngayon kung paano ako mag-set up at saka paano ako mag-entry. Ito lang, wala nang iba. Okay, disiplina lang at saka psychology. Basta make sure lang, pag nag-entry ka na, nilagay mo na yung stop loss mo, nilagay mo na yung TP mo, hayaan mo na yung market. Tapos close mo na kagad yung yung computer mo. Wag mo nang mamaya tama nga yung entry mo, tinira ka naman sa psychology. Tama na nga yung nag-entry ka dito. Tapos kunwari pag entry mo, nandito na yung price. Okay, nandito na yung price. Nandito na kunwari sa imbalance. Bumaba ka ng 1 hour time frame, may nakita ka ng change of character. Okay, gumanon, nag-letter M. Nakita mo na ganyan na. Wait. Kaya may nakita ka na dyan, change of character na ganito. Tapos, yan. Dito ka nag-entry, nag-pullback. Okay. Tapos nilagay mo na. Sige, coach, magsushort na ako. Okay. Okay na, coach. Ito yung take profit ko. Dito lang, at least 1:2. And okay na ako dyan. Kaso, nangyari, ito yung takbo ng market. Bumalik dito. Okay, nag-entry, tuwang-tuwa ka, ganito, ganyan. Bumagsak ulit. Tapos ganyan, nag-cut ka dito. Pag-cut mo, biglang lipad. Useless lang din. Or mamaya pumunta dito pala yung price, bigla ka mag-cut. Hayaan mo na mait yung stop loss mo. Basta calculated yan. Okay, kasi guys, mahirap to guys yung psychology ng market. Yan yung pinakamahirap sa mga newbies. Kaya kung nagaganito ka pa, natatakot ka pa sa mga ganyan-ganyan, yan. Ibig sabihin, ang dami pang improvements na kailangan sa'yo. Okay, ito kasi guys, ito yung takbo ng market eh. Bago lumipad yan, ang daming pagdadaanan yan, psychology. Kahit ako din guys, hindi ako 100% dito. Walang 100%. Kaya sa akin, as much as possible, everyday, kinakausap ko yung sarili ko. Yan, meditation, tapos exercise. Okay, hindi yung tipo nagtitrade ka lang ha. Tapos strategy. Coach, magtitrade ako ngayon, strategy lang. Tapos wala ka man lang preparation, hindi ka man lang nag-training. Ano ba yung training? Yun yung tinitrain mo yung mind mo, psychology, yung nagme-meditate ka, tapos nag-exercise ka, nagpapapawis ka. Kasi guys, pag nag-exercise ka, ang tendency kasi yun guys, nagiging sharp yung mind mo. Nagiging maayos yung decision making natin. Kaya tandaan nyo yan guys ha, wala pa ako nakitang trader na profitable, na professional, na hindi nagme-meditate at saka hindi nag-exercise. Kasi mind game to guys mind game. Hindi siya physical. May kinalaman din sa physical kasi kailangan healthy ka dito. Kaya kailangan nag-exercise ka, nagpapawis ka. Okay, lalo na pag may mga problema ka, nako. Pag may problema ka, automatic alis ka na kagad sa market. Problema mo sa love life, nako, alis ka na doon. Nag-away kayo ng misis mo, nag-away kayo ng ano mo, tapos sinisingil ka sa utang mo, nako, huwag ka muna mag-trade. Kasi promise guys, uubusin ka dyan ng market. Okay, yun lang guys, yun ang pinaka-the best. Oh yes, ano to, dalawa yung i-upload ko ngayon. Punta lang kayo doon. I-upload ko na siya ngayon. Guys, maraming salamat guys ha. Sana may natutunan kayo. Yan, Monday na ulit. Kaya stop na muna tayo kasi sobrang napagod na rin ako. Yan, maraming salamat guys ha. And God bless. Screenshot muna tayo. Okay.